Magandang gabi mga kabulgar, narito na ang mga balita ngayong Miyerkules. Senator Gatchalian nanumpa na bilang panibagong Senate President. Matapos ang ilang linggong pag-aagawan ng dalawang block sa liderato ng Senado, opisyal nang hinirang si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President matapos ang kanyang panunumpa ngayong Miyerkules. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as mayor of Valenzuela City, and as senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Kinilala rin bilang panibagong Senate President pro tempore si Senator Tito Soto III matapos ang kanyang panunumpa kasabay ni Senator Gatchalian. Lalaki sa US arestado sa pamamaril sa isang ospital. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Brian Kizon. Arestado ang isang lalaki matapos mamaril sa Wellington Hospital sa Delaware, USA. Isa ang nasawi sa pamamaril habang sugatan naman ang isa pang biktima. Ayon sa mga otoridad, rumesponde ang mga pulis sa pamamaril pasado alas 3 ng hapon nitong Martes sa kalagitnaan ng hospital lockdown kung saan nadatnan nila ang mga biktima. Nakatakda pang sampahan ng kaso ang sospek habang hinihintay nito ang kanyang extradition pabalik sa Delaware. Nagbubulgar, Brian Gitson. Senator Kiko Pangilinan, bumuelta matapos ang pagkakatawit sa flood control scam. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Jenny Albason. Pinabulaanan ni Senator Pangilinan ang paratang na tumanggap ito ng maleta matapos ilabas ang kanyang larawan sa pagpupulong ng mga dating bodyguards umano ni Zaldico sa Mandaluyong nitong Martes. Ayon sa social media post ni Senator Pangilinan, tinawag nitong puro pasaring, aligasyon at palabas lamang ang pagkakadawit sa kanya. Nagbanta rin ng senador na pananagutan ng mga sangkot ang paninirang ginawa laban sa kanya. Base sa inilabas ni Pangilinan, ang larawan na ipiniresenta ay ang pagbisita nito sa Lanao del Sur noon pang nakaraang taon. Nagbubulgar, Jenny Albason. Senator Joel Villanueva umanib sa new majority bloc. Para sa Boses ng Katotohanan magbabalita, Miguel Banaag. Dumalo si Senator Joel Villanueva at umanib sa bagong majority bloc matapos ang isinagawang special session ng Senado sa pag-uutos ni Pangulong Marcos nitong Miyerkules. Ayon kay Senator Villanueva, ang pagsali nito sa panibagong bloc ay upang makapag-focus ito sa legislative work. Ito ay matapos ang kanyang pag-anunsyo sa social media na dadalo ito kung sakali magpapatawag ang Pangulo ng special session. Nagbubulgar, Miguel Banaag. Pakinggan naman natin ngayon ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa pagiging Senate President ni Senator Wing Gatchalian at kung magagampanan niya ba ang kanyang tungkulin bilang isang Senate President. I think naman is ma-actionan po niya naman lahat po kasi base naman po doon sa mga record niya is talagang magaling naman po talaga siya. So naniniwala po ako na sana masolusyonan po natin lalo na yung sa flood control po kasi yan po yung inaasahan po natin na bilang isang mga taxpayer po. Ayaw nating masayang yung ating mga perang nakukuha sa ating yung binabayad natin. Sa impeachment siguro, pero parang sa flood control siguro din. Konti lang. It's complicated to say po kasi if kung gagawin niya po lahat na yung mga sinasabi niya po and kung pwede niya po panagutan lahat ng people here, then I will believe na she can do it. At iyan ang mga opinyong nakalap sa araw na ito. Ako si Kyle Sherin Bago, nagpupulgara. Ann Curtis, nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Isa si Ann sa mga nominado sa Outstanding Asian Star category ng prestigyosong award-giving body na nagbigay pagkilala sa mga artistang nagkaroon ng malaking epekto sa nakalipas na taon. Sa kanyang Twitter account, ibinahagi ng kapamilya actress at It's Showtime host ang kanyang pasasalamat matapos malaman ang balita mula sa kanyang mga fans sa social media. Makakasama ni Ann sa naturang
naturang kategorya ang 23 iba pang aktor at aktres mula sa 6 na bansang kalahok sa awards. Patunay ang nominasyong ito sa patuloy na paglawak ng impluwensya ng Pilipinong talento sa international entertainment scene. Samantala, agad namang nagpaabot ng pagbati at suporta ang kanyang mga tagahanga na umaasang maiuwi ng aktres ang naturang parangal. Michelle D, may pasabog performance sa Pride PH Love Laban. Para sa boss ng katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Ibinahagi ni beauty queen at sparkle artist na si Michelle D ang ilang detalye tungkol sa kanyang upcoming performance sa Pride PH Love Laban. Sa panayam sa Fast Talk with Buya Bunda, sinabi ni Michelle na ito na ang ikalawang beses niyang sasali sa Pride Parade performance. Ayon sa kanya, kakantahin niya ang kanyang original single song na Makatanong habang may inihahanda rin isa pang kanta na sorpresa para sa audience. I'll be performing an original single, Makatanong. I usually perform 2 songs. Yung second song, surprise ko na lang po yun, along with sana yung special guest na gusto kong iakyat sa stage, makakaakyat. Dagdag pa ng aktres, posibleng may special guest siyang isasama sa entablado pero hindi niya pa ito inire-reveal. Samantala, inaabangan ng fans ang kanyang performance na inaasahang magdadala ng makulay para sa selebrasyon ng Pride Month. Nagbubulgar, Mary Rose Santerio. Phil-am na si Jokoy, bumato ng first speech sa Los Angeles Dodgers Filipino Heritage Night. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Bumida ang kulturang Pilipino sa Amerika matapos pangunahan ng Phil-am comedian na si Jokoy ang seremonya first speech sa ginanap na Filipino Heritage Night sa Dodger Stadium nitong Lunes, Hunyo 14. Tinatuwa ng mga fans ng bitawan ni Jokoy ang kanyang tanyag na linyang "It's time for Dodger baseball" bago inihagis ang bola kay Dodgers player Tommy Edman. It's time for Dodger baseball! Bukod sa baseball, binalot ang stadium ng Pinoy vibe sa pamamagitan ng mga kultural na sayaw mula sa kayamanan ng lahi, tugtugan ng Manila Sound DJ Collective at live karaoke. Ang selebrasyon ay pambungat sa paghaharap ng LA Dodgers at Tampa Bay Rays para sa kanilang 3-game series ngayong buwan. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Feli, ito na yung hinihintay ng nakakarami, no, nating lahat actually, na nagkaroon na ng Senate President, no. Itinalaga na si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa majority block ngayon, ano. So, yun nga, medyo sana lang, 'di ba? Dahil nakaupo na sila sa posisyon natin ngayon sa Senate. Sana lang magkaroon na ng solusyon lahat ng problema na dumaan sa Senate, di ba? Ibig mo sabihin kung ano na ba yung unang tatrabahuhin ng bagong Senate President. Kung itutuloy na ba ang impeachment, diba? May mga ganyan, di ba? May mga ganyang katanungan. Pero para sa akin, wala naman sa kung sinong black yan or minority ba na yung dating kay Senator Cayetano Ubo. Ang importante dyan, magkasundo sila at magkaroon sila ng isang paniniwala na makakatulong sa atin sa Pilipinas. Pero tingin mo ba, kaya ba ni Senator Gatchalian yung kanyang posisyon ngayon? Dahil naman tinanggap niya, pwede. O naniniwala ako na magagampanan ni Senator Gatchalian kung ano man ang trabaho ng isang Senate President. Though alam naman natin kasi si Senator Cayetano before, di ba, na abogado siya. So, sana lang, dapat medyo ganun din ang maging patakaran ng mga bagong nasa Senate, di ba? May alam sa law. Sa law, oo nga, di ba? At mas maganda yun yung majority block na yan, syempre kailangan na nilang magtrabaho. Di ba? Umpisahan na nila. Yun nga, yung sinabi ko kanina, yung kung tutuloy na ba talaga yung pag-impeach or yung impeachment, kailangan tatrabahuhin na nila yan agad-agad. Di ba? So, sana sa mga susunod na araw, masagot na lang nasa Senado kung ano man yung mga hinihingi ng taong bayan. Mahalaga yan. Oo. Pero sabi mo ba, di ba merong si Senator Chis Escudero. Oo, si Senator Escudero. Oo, sa ngayon parang nauulinigan natin na siya yung sa Blue Ribbon Committee
hearsay pa lang naman na parang siya yung presiding. Oo, no? Tingnan natin kasi isa siyang abogado rin. Okay. Pero kasi sa akin, para mas magandang tingnan, kung halimbawang huwag siyang humawak ng anumang posisyon kasi ang alam ng lahat, di ba, meron siyang kasong Yun, nadadawit ang pangalan niya. naisasama siya. So, sana lang maging fair tayo sa lahat, di ba? Yun ang importante. Okay. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. Maaari rin kayong tumutok sa aming mga social media accounts. Ako si Mitch Maka. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.